Magandang umaga sa inyong lahat. Pakibuksan ang libro sa inyong Biblia, Proverbs chapter 7 verse 1 to 2. My son, keep my words and lie up my commandments with thee. Keep my commandments and live and my law as the apple of thine eyes. Ang sabi dito sa Biblia, ang sabi dito sa Proverbs chapter 7 verse 1 saka 2, verse 1, my son, keep my words, lie up my commandments with thee. Ibig sabihin, itago mo, isabuhay mo ang salita ko, ang aking anak. Ang tinutukoy na anak dito ay tayo, na tayo na sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Ano yung mga commandments na sinasabi dito ng Diyos? Lahat mula sa Genesis hanggang sa Revelation, lahat ng mga salita ng Panginoon ay itago natin, isabuhay natin. Hindi lang yung 10 commandments, kundi lahat by word by word ng Panginoon ay isabuhay natin. Kapag isabuhay natin ang salita ng Panginoon, may pagbabago sa iyong buhay. Paunti-unti may pagbabago sa iyong buhay. Maraming bisis to sinabi ng Biblia, keep my word. Sabi din ni Jesus, who love me, they follow my commandments. Na sino nagmamahal sa akin ay dapat sundin ang aking mga kautusan. Ano yung mga kautusan? Yung mga turo niya. Mga turo niya mula sa Mateo hanggang John, Gospel. Hindi lang sa Gospel. Dapat isabuhay natin mula doon sa Genesis hanggang Revelation. Iba, natatamad magbasa ng Biblia. Isang verse lang, okay na. Ang gusto ng Panginoon, basahin siya araw-araw. Kung may ka mga free time, basahin ang Biblia. Mag-start ka muna kung ikaw ay bago pa lang o bago ka pa lang na sumasampalataya sa Panginoon, basahin mo ang Book of John para maintindihan mo ang mensahe ni Jesucristo. Sa verse 2, sabi dito, be like an apple of eye. Kagaya sa atin, ang Biblia, ang salita ng Panginoon ay mahalaga. Dapat alagaan, isabuhay, at kung ano ang natutunan mo, i-apply mo sa iyong buhay. Yun po ang sabi dito sa Proverbs chapter 7 verse 1 saka 2. Isabuhay natin ang salita ng Panginoon. Sabi naman dito sa chapter 2, Proverbs chapter 2, verse 1, my son, if you wilt receive my words and hide my commandment with thee. Kung natanggap mo ang salita ng Panginoon,
sabi niya dito, itago. Itago mo. Itago mo sa iyong sa iyong puso. Isabuhay. Yun ang aking ibibigay ko sa inyo mga ibig sabihin. Ang salita ng Panginoon ay mahalaga. Mahalaga pa sa ibang libro. Mahalaga pa sa ibang mga lecture. Kasi ito ay patungkol sa iyong kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kung may problema ka, basahin mo ang Biblia. Kung ikaw ay nalilito, basahin mo ang Biblia. At kung ikaw ay nasa matinding temptasyon, basahin mo ang Biblia. Ang Biblia ang magbibigay ng sagot sa pamamagitan ng Holy Spirit. Magdasal ka, humingi ka ng advice mula sa Panginoon, at ang Diyos mangungusap sa iyo sa pamamagitan ng Biblia. Mga kapatid, kausapin mo ang Panginoon sa pamamagitan ng dasal. At ang Diyos ay sasagot sa pamamagitan ng Biblia. At huwag mo iasa ang iyong karunungan, ang iyong sariling karunungan huwag ka mag-asa sa sarili mong karunungan, kundi mag-asa ka sa karunungan ng Panginoon. Sabi mo, Panginoon, I am nothing. Wala ako, hindi ko naiintindihan yung mga problema ko. Paano ko to masolusyonan? Sabi sa Biblia, sabi sa Proverbs, sabi niya dito sa Proverbs, sabi niya na Proverbs chapter 3. Sabi niya dito, verse 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Huwag magsumpalataya ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya sa buong buhay mo, buong puso mo, at hindi ka mag-asa sa iyong sariling karunungan. Kaya nga, mahalaga ang salita ng Panginoon. Doon nga sa panahon sa si Jesus na tinukso ng diablo. Sabi ng diablo, kasi nagugutom si Jesus, gawin mong tinapay ang bato na to. Kung ikaw ay anak ng Diyos, anak ng kataas-taasang Diyos, gawin mong tinapay ang bato na to. Ang sagot ng Jesus, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Panginoon. Kaya mahalaga ang salita ng Panginoon, kapatid. Yun po ang aking pinopoint. Dapat ipagtitiwala natin ang salita, ang ating sarili sa Kanya. Magbasa tayo ng Biblia. Magbabasa lang tayo ng Biblia kapag nasa church? Mali. Magbabasa lang tayo ng Biblia kung mayroon tayong problema? Mali.
Magbabasa tayong Biblia araw-araw kahit may problema, may blessings, kung saan tayo pumunta. Magbasa tayong Biblia. Kasi ang Biblia ang pundasyon natin para tayo mag-grow ang ating pananampalataya sa Panginoon. Para tayo lumapit ang ating loob sa Panginoon. Para malalaman natin yung mali at tama dahil sa pagbabasa ng Biblia. Yun lang po kapatid, yun lang po mga nagkikinig sa aking mensahe. Ako po ay hindi ako nagsasalita para sa aking sarili, kundi nagsasalita ako dito sa pamamagitan ng Biblia. Kasi ito ang katotohanan, ito ang kaligtasan, at ito ang magbibigay buhay sa atin. Sa pamamagitan ng Biblia at sa pamamagitan ni Jesucristo na namatay sa krus. Binuwis niya ang buhay niya para sa atin. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo.